So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-game test na natin ngayon etong isang napaka na budget smartphone today, which is a Poco M7. So tara, check natin. So yan, ito ang Poco M7, napakalaki ng screen niya, 6.9 inches at magiging tayo ng 5 games. Ay, i-game test natin 5, meron tayong HOK, Genshin, WoA, COD at Mobile Legends. So yan, first na lalaruin natin is Mobile Legends. So ito ang ating settings, map quality ultra. Ayan. Resolution HD nako ng outline at shadow. Whoa, man, I could eat everything on the menu. That's the more transforming. No, don't shoot on this. Oh, my bad. An enemy has been slain. Sorry. Hang in there. Let me clear the wave. Double kill. Launch attack. Understood. Attack the turtle. I always give 100%. It's in my blood. Slain. Reach level 4. Give me a real fight. So pagdating sa Mobile Legends, as you can see naman, kayang-kayang i-handle yan ni Poco M7. Ito sa mataas sa settings. Playable naman siya. No problems at all when playing ML dito sa Poco M7 sa high settings. So next is Honor of Kings. So set natin FPS Ultra Resolution Ultra. So pagdating sa Honor of Kings, solid din naman ang performance dyan ni Poco M7. Playable naman siya sa mga sinet nating settings, pero meron tayong mga slight frame drops na experience, pero super duper saglit lang naman dito sa Honor of Kings. So playable naman siya sa high settings sa Poco M7. So next is COD. So ito graphics natin, in fairness, available siya sa very high sa graphics. Pero pag sinet niya yung frame rate high, magiging low yung graphics. Ngayon, tingnan natin, medium lang yung frame rate niya eh. So ang gagawin na lang natin, frame rate high, graphics low. Even sa VR, yun na rin. Ayan. Matic naman niya, pag sinet mo sa multiplayer, ganun din sa VR.
Then mga ka-J-Vlog, pagdating dito sa Poco M7 sa Battle Royale, ayan, sinet na lang natin siya sa low graphics basta mataas yung frame rate. And okay naman. Meron mga slight frame drops pero playable naman siya dito sa Poco M7. Ayan, makakalaro naman kayo na mabuti dito sa smartphone na to. Ayan, kahit na may inaano kayong kalaban, playable naman siya. So pagdating sa COD mga ka-J-Vlog, multiplayer mas better yung load niya, mas okay. Compare sa Battle Royale, syempre mas lighter tong game na to eh. So playable siya dito sa Poco M7. So next is WUWA. So yung settings natin, set na lang natin sa recommended kasi since sobrang bigat ng larong to. Parang mas mabigat pa to sa Genshin kasi minsan nakikita ko mas playable pa yung Genshin eh. So, ayan, confirm. So, yan na lang. Naka-performance tayo. Reso low. 30 FPS. Okay. Yan, lakad-lakad. Medyo nabibigatan na siya. Recommended na to mga idol, ha. Wala ng health lahat ng ano ko. Ayan, no, slow movement, frame drop. Again, recommended settings sa putong sinet natin. Nakakalaro naman tayo pero hindi siya smooth. Yan. Doon makipag-battle tayo. Ayan, no. So yung graphics niya medyo pixelated. Ayan, nakakalaro naman pero yun, may frame drops tayo from time to time dito sa WUWA. And so far di pa naman siya umiinit kasi parang ilang minutes pa lang naman tayo naglalaro. Magwa 2 minutes pa lang naman. Ayan, pero tingnan natin mag-battle tayo na mag-battle. Yung animation niya naman hindi naman tumatalon. Pero yung medyo may delay minsan. So mga ka-J-Vlog, makakalaro naman kayo ng WUWA kahit papaano dito. Pero expect nyo na hindi po smooth ang kanyang performance. Set nyo na lang siya sa recommended settings para mas maging okay pa. So next is Genshin Impact. Set natin yung settings niya. So yan, nakaset siya sa lowest, 30 FPS at naka-off yung motion blur. So ganito na lang yung settings natin para makita nyo yung performance niya. Ayan, no? Okay naman yung load. Movement and all, okay. For me, mas i-recommend ko na lang siya i-set nyo sa pinakamababa since kung matagal naman kayo maglalaro ng Genshin Impact dito, mas better na ganito na lang yung settings nyo. Kasi kahit sa mababang settings, nagpe-frame drop siya. Diba? Nakakalaro naman tayong Genshin. Kaya natin makipag-battle para mas makita niya palalo. Okay naman, so far so good. May mga few frame drops lang from time to time. Pero na-manage naman. Pero iba na usapan pag sobrang tagal kayo maglalaro ng Genshin dito. Yun yung may tendency mag-overheat siya.
At dahil doon magresulta ng mga malalang frame drops. Kaya yun nga sinabi ko sa inyo, mas better pag maglalaro kayo ng matagal ng Genshin dito, iset nyo siya sa lowest settings para mas matagal siya mag-overheat kumbaga. So yun mga ka-J-Vlog, yes, playable naman ng Genshin dito sa Poco M7 at ang recommended kong settings, pinakamababa lang. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating game test dito sa Poco M7. So yun, playable naman lahat ng tinest nating games. Ang pinaka napansin ko lang nahirapan siyang laro is WUA or Woodening of Waves. Kahit sa performance na yun, nag-frame drop siya ng mas ng from time to time compared do sa Genshin Impact na mas better yung performance ng Genshin dito. So for a price na 6,000 pesos, 5 to 6,000 pesos, yes, okay rin naman itong i-recommend itong Poco M7. Ang pinakamalupit talaga dito while playing is yung battery performance niya. Ang kunat ng battery na itong smartphone na to. And okay na okay yung form factor niya na 6.9 inches. So, kung interested kayo dito maglaro, I suggest na hindi ko siya mare-recommend for mga solid heavy gamers. Ang magugustuhan nyo lang dito pag heavy gamer kayo yung battery capacity niya. Pero again, sa kanyang chipset, it can handle games naman, pero nag-frame to time from time to time sa mga heavy games. Kaya kung i-rate ko yung gaming performance na itong Poco M7, 1 ang lowest, 10 ang highest sa kanyang price. Ang score ko dito mga ka-J-Vlog nasa 7.5. So kung interested kayo dito sa Poco M7, nandito yan sa view products. I-click nyo na itong view products na to para i-click nyo na yung ating view products para makuha nyo ng mas mura or meron pong special voucher na naghihintay sa inyo na up to 1,000 pesos off ang pwede nyo ma-discount dito sa Poco M7.